Noong Hunyo 8, 2026, isang balita ang yumanig sa buong mundo ng Philippine basketball. Hindi ito balita tungkol sa isang laro. Hindi ito balita tungkol sa isang championship. Hindi ito balita tungkol sa isang trade o signing. Ito ay balita ng pagkawala. Si Rene Clert Baterbonia, 19 years old, MVP ng palarong pambansa, gold medalist ng Asian School Games. Isa sa mga pinaka-promising na batang manlalaro ng bansa, pumanaw. Sa isang drowning incident habang nasa team building at training camp ng Ateneo Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora. 4 na araw lamang matapos opisyal siyang sumali sa Ateneo Blue Eagles. Pero hindi lang ito kwento ng isang trahedya. Hindi lang ito kwento ng isang batang atleta na nawala ng maaga. Ito ay kwento ng isang batang lalaki mula sa Mindanao na nagsimula sa soccer, lumipat sa basketball at sa loob ng ilang taon lamang ay naging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa Philippine basketball. At ang kwento ng kanyang buhay, ng kanyang mga tagumpay, ng kanyang mga pangarap at ng trahedyang nagwakas sa lahat ay isang kwento na dapat marinig ng bawat Pilipino. Sino nga ba si Rene Clert Baterbonia? Tubong Mindanao si Rene at hindi basketball ang una niyang sport. Noong bata pa siya, mas hilig niya ang soccer, ang bola sa paa. Ang larong pamilyar sa maraming batang Pilipino na lumaki sa mga probinsya. Pero may isang bagay na nagbago ng lahat. Ang kanyang mabilis na pagtangkad, ang kanyang natural na athleticism, ang katawan na tila ginawa para sa isang ibang laro. Napansin ito ng mga coach sa paligid niya at isa sa mga unang nakakita ng kanyang potensyal sa basketball ay si Coach Enzo Nitoreda. Ang coach na tumulong upang mabigyan si Rene ng mas malaking oportunidad sa kompetitibong basketball. Mula sa soccer fields ng Mindanao, patungo sa mga basketball courts ng national competition. Iyon ang simula ng kwento ni Rene Clert Baterbonia. Pero hindi madali ang landas na yon. Ang lumipat mula sa isang sport patungo sa isa pa, lalo na sa antas ng kompetisyon na pinasok ni Rene, ay nangangailangan ng higit pa sa talento. Kailangan nito ng dedikasyon, ng tiyaga, ng lakas ng loob na harapin ang mga taong mas matagal nang naglalaro ng basketball kaysa sa iyo. At si Rene ay may lahat ng iyon. Mabilis siyang natuto, mabilis siyang umangat. At sa loob ng ilang taon lamang mula nang lumipat siya sa basketball, ang kanyang pangalan ay nagsimulang lumabas sa mga national competition, hindi bilang isang extra, hindi bilang isang bench player, bilang isa sa mga pinakamapanganib na manlalaro sa kanyang henerasyon. Kaya naman, noong 2025, dumating ang sandali na nagpatunay sa lahat ng inaasahan ng mga tao para sa kanya. Ang palarong pambansa sa Ilocos Norte. Pinangunahan ni Rene ang Davao Region sa isang makasaysayang kampyonato. Hindi lang sila nagkampeon. Si Rene mismo ang itinanghal na most valuable player ng torneo. MVP sa palarong pambansa sa harap ng buong bansa. Isang batang lalaki mula sa Mindanao na nagsimula sa soccer, ngayon ay MVP ng pinaka-prestihiyosong multi-sport event para sa mga kabataang Pilipino. At hindi pa doon nagtapos ang kanyang tagumpay. Pero ang palarong pambansa ay isa lang sa mga tagumpay ni Rene kasi kasabay ng kanyang paglago sa domestic competition, lumabas din siya sa international stage. Naging bahagi siya ng Philippine team na nagwagi ng gold medal sa Asian School Games sa Brunei. Gold medal para sa Pilipinas sa isang international competition. Isang batang lalaki na ilang taon pa lang naglalaro ng basketball ay nagdadala na ng gold para sa bansa. At sa prestihiyosong NBTC National Finals, napili siyang All-Star. Kinilala bilang isa sa pinakamagagaling na defensive players sa kanyang henerasyon. 3 malaking tagumpay sa loob ng ilang taon lamang. MVP gold medalist, NBTC All-Star at 19 years old pa lang siya. Kaya naman, nang lumabas ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinaka-in-demand na recruit sa bansa, hindi ito nagulat ng kahit sino. Maraming programa ang gustong makuha si Rene. Maraming coach ang nakakita ng kanyang potensyal. Maraming team ang naniniwala
na siya ang magiging susunod na malaking pangalan sa Philippine basketball. At sa huli, pinili ni Rene ang Ateneo Blue Eagles. Sa ilalim ng programa ni Coach Tab Baldwin, noong Hunyo 4, 2026, opisyal siyang sumali sa Ateneo. Dumating siya sa Maynila para simulan ang kanyang bagong buhay bilang isang Atenean at UAAP player. Puno ng pag-asa, puno ng pangarap, puno ng determinasyon na patunayan na tama ang lahat ng naniniwala sa kanya. 4 na araw bago ang trahedya. Pero noong Hunyo 8, 2026, sa Dipaculao, Aurora, habang nasa team building at training camp ang Ateneo Blue Eagles, nangyari ang hindi inaasahan. Ayon sa paunang investigasyon, lumalangoy si Rene kasama ang kanyang kakamping si Divina Deli at isa pang teammate. Nang mapunta sila sa mas malalim na bahagi ng dagat, bigla silang inabot ng malakas na agos ng tubig. Tinangay sila palayo sa pampang. Agad namang tumugon ang mga autoridad at rescue teams. Naisugod pa sila sa ospital, pero idineklara silang dead on arrival. Si Rene Clert Baterbonia, 19 years old, MVP gold medalist, bagong miyembro ng Ateneo Blue Eagles, wala na. Kasama niyang nasawi si Divina Deli, isang 21 anyos na manlalaro ng Ateneo. 2 buhay, 2 pangarap, 2 kinabukasan na hindi na maaabot. Kaya naman, nang kumalat ang balita ng kanilang pagpanaw, bumuhos ang pakikiramay mula sa buong basketball community, mula sa mga fans, mula sa mga coach, mula sa mga teammate, mula sa mga basketball organization sa buong bansa. Pero kasabay ng pagluluksa, marami ring nananawagan ng masusing investigasyon upang malaman kung may mga pagkukulang sa safety measures habang isinasagawa ang team activity, upang malaman kung may dapat managot sa nangyaring trahedya, upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong uri ng pagkawala. At ang mga tanong na iyon ay hindi basta-basta matatahimikan. Pero bago pa man lumabas ang resulta ng investigasyon, nagsimula nang lumabas ang mga detalye tungkol sa training camp na iyon. Ayon sa ilang mga interview ng mga dating Ateneo players na nahalungkat sa social media, ang training camp ay may military style na tema. Kinuha ang lahat ng cellphone ng mga players. Walang basketball ang ginagawa sa training camp. Bigla silang gigisinging ng 3 ng umaga para tumakbo at lumusong sa dagat. Naglalungges sila sa buhangin. Nalangoy sila kahit may mga kasama na hindi marunong lumangoy. Hindi niyo po pwedeng iwan, suportahan ang inyong kasama. Iyon ang kwento ng mga dating players. At nang marinig ng publiko ang mga detalyeng iyon, nagsimulang lumabas ang mas malalim na mga tanong. Hindi lang tungkol sa kung ano ang nangyari sa Hunyo 8, kundi tungkol sa kung bakit ganito ang training camp ng isang basketball team. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pangalan ni Rene Clert Baterbonia ay nananatili sa puso ng buong basketball community kasi ang kwento niya ay hindi lang kwento ng isang trahedya. Ito ay kwento ng isang modernong big man na may lahat ng kailangan para maging isa sa mga pinakamahusay. Sa court, kilala si Rene bilang isang manlalarong hindi lang mahusay sa ilalim ng ring. Bagaman may taas na humigit kumulang 6'4", kaya rin niyang tumira mula sa labas. Mabilis tumakbo sa open court, mahusay sa rebounds at blocks. May mataas na basketball IQ. Maraming coaches at scouts ang naniniwalang napakalaki pa ng maaari niyang marating sa hinaharap. Posibleng maging bahagi ng pambansang koponan. Posibleng maging isa sa mga susunod na bituin ng UAAP. Posibleng maging isa sa mga pangalan na aalalahanin ng Philippine basketball sa loob ng maraming taon. Lahat ng iyon ay posible hanggang sa Hunyo 8, 2026. Pero hindi natin maaaring tapusin ang kwentong ito nang hindi binabanggit ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagkawala ni Rene at ni Divina Deli ay nagbukas ng isang mas malaking usapin sa Philippine sports, ang usapin ng safety, ang usapin ng responsibilidad ng mga coach, ng mga organizer, ng mga team manager sa buhay ng mga manlalaro na ipinagkatiwala sa kanila. Ang Gilas Pilipinas Program Director na si Al Francis Chua ay nagsalita. Sinabi niya na ang gusto lang ng 2 bata ay maglaro ng basketball.
Nasira pa ang kanilang pangarap at ang nanay ni Rene, si Mrs. Rovelli Baterbonia, ay may matinding katanungan para sa pamunuan ng Ateneo at sa coaching staff na pinamumunuan ni Coach Tab Baldwin. Mga tanong na nangangailangan ng malinaw na sagot. Mga tanong na hindi maaaring balewalain ng kahit sino. Ito ang kwento ni Rene Claire Baterbonia. Hindi lang kwento ng isang batang atleta na nawala ng maaga. Ito ay kwento ng isang batang lalaki mula sa Mindanao na nagsimula sa soccer at naging MVP, gold medalist at NBTC All-Star sa loob ng ilang taon lamang. Ng isang batang puno ng pangarap na dumating sa Maynila para simulan ang kanyang bagong buhay at nawala 4 na araw pagkatapos. Ng isang pamilya na nagluluks ngayon at naghahanap ng mga sagot na deserve nilang marinig. Ikaw, na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga basketball fan na narinig ang pangalan ni Rene Baterbonia sa unang pagkakataon sa balitang ito. Baka isa ka sa mga nakakakilala sa kanya, sa mga nakakita sa kanya maglaro, sa mga nakasaksi sa kanyang MVP performance sa palarong pambansa. O baka isa ka sa mga magulang na ngayon ay nagtatanong sa sarili mo kung ligtas ba ang iyong anak sa mga aktibidad na pinagkakatiwalaan mo sa mga coach at organizer. Ang kwento ni Rene ay para sa lahat ng iyon. Para sa mga fans na nagmamahal sa basketball, para sa mga pamilya na nagbibigay ng tiwala sa mga institusyon, at para sa mga batang atleta na may mga pangarap na katulad ng pangarap ni Rene na deserve ang isang sistema na nagpoprotekta sa kanila, hindi lang sa loob ng court, kundi sa labas nito rin. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang drowning incident. Ito ay kwento ng responsibilidad ng mga institusyon sa buhay ng mga batang atleta at ng tanong na dapat nating lahat itanong. Kung ang isang 19 na taong gulang na MVP, gold medalist at bagong miyembro ng isang prestihiyosong programa ay maaaring mawala sa isang team building activity, ano ang dapat nating baguhin para hindi na maulit ito? Iyon ang tanong na dapat nating dalhin sa bawat usapan tungkol sa kwentong ito. Hindi lang ang pagluluksa, kundi ang pagbabago. Paalam, Rene Claire Baterbonia, ang batang lalaki mula sa Mindanao na nagsimula sa soccer at naging MVP, gold medalist, at isa sa mga pinaka-promising na manlalaro ng kanyang henerasyon. Ang batang dumating sa Maynila puno ng pangarap at nawala bago pa man niya naipakita ang buong lawak ng kanyang talento. Ang kwento mo ay hindi matatapos sa trahedyang iyon. Mananatili ang iyong mga nagawa, mananatili ang alaala ng iyong talento, mananatili ang inspirasyon na ibinigay mo sa bawat batang Pilipino na nangangarap na maging isang basketball player. At ang mga tanong na lumabas mula sa iyong pagkawala, ang mga tanong tungkol sa safety, tungkol sa responsibilidad, tungkol sa kung paano natin pinoprotektahan ang mga batang atleta, ang mga tanong na iyon ay patuloy na itatanong ng mga taong nagmamahal sa iyo. Hanggang may malinaw na sagot, hanggang may nagbabago, hanggang hindi na mauulit ang ganitong uri ng pagkawala. Maraming salamat sa inspirasyon mo, Rene, at sa pagmamahal mo sa larong basketball. Kaalam kong nagustuhan mo ang ating topping, ngayong pwedeng palike at subscribe sa ating channel at siguraduhin panoorin ang next video na siguradong magugustuhan mo.